Good day mga kamots! Welcome back to our YouTube channel. Muli tayo nagbabalik dito sa Yadea e-scooters sa may Caloocan para mag-feature ulit ng mga electric scooter ni Yadea ngayong 2026. At isusunod na nga natin mga kamots itong pinakabago rin na labas ni Yadea ngayong 2026, the Yadea GT25. So, aalamin natin kung ano-ano naman mga tinataglay nitong motor specs, battery specs, at kung gaano kalupit at kaganda ito pinakabagong electric scooter na ito mula po kay Yadea. Kaya naman huwag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. Ito po yung pinakabagong electric scooter na labas pa rin mula kay Yadea, na Yadea GT25. So, sa unang tingin pa lang ay talagang malalaman mong fully loaded talaga sa features itong electric scooter na ito, no? So, napakaganda kasi halos kumpleto na lahat ng accessories na nakakabit dito, as you can see. So, meron siya ditong napakaangas na windshield, ayan, no? Ganda ng windshield niya. Laki. Tapos naka-smoke visor tayo dito na windshield. May 4 na tornilyo diyan. So, nandito yung pinaka-logo ni Yadea dito sa gitna. Naka-emblem siya, hindi siya naka-sticker. So, isa sa napakaangas dito, mga kamos, yung pinaka-headlight niya kasi naka-projector lamp na po ito. 4 units. So, dalawa dito sa right side, dalawa sa left side. Nga lang, hindi pa nga lang ito naka-activate, mga kamos. Ibig sabihin, wala pa itong baterya na nakakabit. Kaya hindi ko mapapakita sa inyo yung itsura ng mga ilaw nito kung gaano kaliwanag. Meron na rin po itong built-in crash guard na nakapalibot dito sa electric scooter nito. Kaya naman kahit na sumemplang ka, hindi ka mangangamba na baka magasgasan o mabasag yung mga fairings nitong e-bike na to kasi meron na po siyang solid dito na crash guard. Malaking factor to, mamos, no, sa isang electric scooter na may ganitong built-in crash guard. Ayan, so napakaganda dito sa Yadea GT25 kasi kapag bumili kayo nitong electric scooter na ito, meron na po siyang kasamang crash guard. Ayan. Hindi po binibili yan separately, mas sabihin kasama na po yan. Tapos, ang kagandahan pa dito, bukod dito sa mga ilaw niya na naka-projector lamp na, bumili kayo nito, kasama na rin po itong mini driving light niya rito, yung auxiliary light niya. Di ba? Napakaangas niyan. Bukod sa meron ng crash guard, meron pa siyang built-in auxiliary lights dito na 2 peraso. So, malaking tulong na rin yan, lalo-lalo na kung bibiyahe ka sa gabi na madilim. So, malaking tulong din to. Itong additional na auxiliary lights niya. So, kagaya doon sa Yadea GT80, yung telescopic port nitong Yadea GT25 is meron na ring rubber boots or telescopic port protection. Ayan. Na pang ADB style. Tapos, ito naman yung pinaka-fender niya sa unahan. Ganda, gloss black. Napakaangas. Tapos ito yung pinaka-mags niya. Naka-gloss black, powder-coated finish tayo dito. Ayan. Extendable yung crash guard niya hanggang dito, mga kamots, ha. Hanggang dun sa pinaka-grab bar niya sa likuran. Kaya naman talagang protektado yung e-scooter na ito from Yadea. Tapos, meron din siya napakalawak at very spacious na footboard dito. Meron tayong tapakan dito kung sakasakali, mga kamots, na gusto natin tumapak dito. Meron pa ditong additional na footboard sa banda rito. Tapos, ito naman yung foot peg para sa passenger. Naka-alloy, tapos naka-matte silver paint finish. Naka-dual shock absorber na rin po ito sa likuran, mga kamots, na. And then, naka-drum brake pa po ito. Hindi siya naka-disc brake sa likuran. Sa taillight niya, talagang naka-design sa logo ni Yadea mismo. Ayan, itong color red. Tapos, sa turn signals niya, itong mahaba na to. Naka-LED na rin po yan. Then, nakagandaan pa dito sa electric scooter na ito, mga kamos, kapag bumili ka, meron na rin po itong kasamang built-in top box na naka-hard plastic, mga kamots. Ayan, napakalaking tulong nito kung sakasakali marami tayong dadaling gamit. Ayan, bukod sa footboard niya, and then bukod sa underseat compartment niya, meron pa po tayo ditong additional na compartment which is yung built-in top box niya na hard plastic. Di ba napakaangas niyan? Halos lahat kumpleto na ng accessories. Ano pa bang hanapin mo dito sa electric scooter na ito from Yadea, no? Pag-usapan na kagad natin yung sukat ng gulong nito pinakabagong Yadea GT25. Sa harapan po ito gumagamit ng 90 by 90 by 12. Ayan, and then naka-tubeless tire na rin po ito. And then ang ginamit na brand na tire po dito ni Yadea is Yosun tires. Pagdating naman sa sukat ng gulong niya sa likuran, mga kamos, ito po yung naka 90 by 90 by 10. So, sa itsura ng upuan niya, mga kamos, naka wrap texture na rin yung pinaka, yung seat cover niya rito. Sabihin, magaspang.
na hindi ka basta-basta dudulas ko sakaling bigla kang pipreno dito sa electric scooter na ito. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo, yung under seat compartment niya na napakalaki rin. Kasya dito ang siguro full face pero medyo maliit lang ang shell. Ayan, half face kasyang-kasya. Tapos sa laki niyan, meron pa kayong iba pang may lalagay na gamit dito sa under seat compartment niya. So wala po siyang lagayan ng secondary battery mga kamos, no? Unlike do sa huling binlog natin na GT80. So dito sa GT25 mga kamos, iisa lamang po yung battery niya, which is yung pinaka main battery niya na dito sa footboard po niya mga kamos. So dito sa under seat compartment niya, talagang compartment lang siya, wala siyang lagayan ng secondary battery. Okay, so dito tayo sa part na to. So meron po siyang side pocket dito sa left side na malawak. Siyang dalawang bottle water siguro kasya dito. Tapos cellphone, motorcycle gloves, barya-barya, pwede natin ilagay dyan. Huwag na natin iiwanan, no? Kasi naka-open. Tapos dito na rin po nakapwesto mga kamots yung cellphone charging port niya na naka-USB. Ready na rin po. Ibig sabihin, pwede na rin tayo mag-charge ng mga cellphone natin dito sa GT25 from Yadeya. So, ito nakakilos na po ito. Itong susian niya rito sa GT25 from Yadeya. Pero meron kayong option na saksakan siya ng susi sa gitna. Ayan, kasi meron siya nakasuksok na susi dito. For emergency key lang yata siguro to kung sakaling malobat yung battery nitong. Meron pa rin kayong pagsasaksakan ng emergency key para mapaandar niyo pa rin itong electric scooter na ito. Tapos dito naman sa katabi niya mga kamos, dito po charge yung pinakamismong battery nitong electric scooter na ito. So meron siya ditong charging port. Ayan, na pwede mong isaksak dito mga kamos yung cord. And then diretso na mag-charge dito yung baterya niya. Ayan, so dito po siya nakapwesto. Meron siyang hook dito na plastic sa gitna na kaya po ang 3 kilograms na bigat. Ayan. Tapos kung mapapansin nyo dito sa sa crash guard niya na-extend hanggang dito, meron siyang mga dito hooks. Ayan, no? Dami, oh. Pwede nyo sabitan yan, makamos sa kasakali na kung marami kayo pinamili. Galing kayo palengke, ayan, no? Ang dami-dami natin pagsasabitan dyan, bukod dito sa hook niya sa gitna. So, how convenient is that, makamos, no? Kasi, marami tayo talagang madadala gamit itong electric scooter na ito. So, dito tayo makamos sa manibela niya. So, unahin na muna natin dito sa instrument panel niya. So, what we have here is a full LCD display. So nga lang hindi ko pa mapapakita sa inyo mga kamos yung pinaka-display niya kasi nga po hindi pa po naka-activate ito, wala pang baterya. Pero ito, pakita ko na lang sa inyo mga kamos yung nakita ko sa internet na sample nitong instrument panel niya para lang may idea kayo kung ano po itsura nitong panel niya kapag nakabukas na. So sa mga buttons and switches tayo, sa left side meron tayo ditong high beam, low beam, busina, turn signals left and right. Tapos dito naman sa right side meron siyang built-in hazard na rin mga kamos na switch. Tapos headlight on and off, tapos ito, yung electric push starter, tapos yung mode para dito sa instrument panel niya. Sa hand grip naman niya, ayan, so parang kamukha ng hand grip ni Honda, oh. Ganitong style yung mga hand grip ni Honda, wave. Tapos sa mga brake levers naman niya, mga kamos, naka matte black paint finish tayo dito, left and right. And then ito naman po mga kamos yung pinaka side mirror niya. Ayan, haba ng stem. Alright, so yan po yung looks and appearance mga kamos, itong pinakabagong electric scooter pa rin mula kay Yadeya, the Yadeya GT25. So, share ko pa rin sa inyo mga kamos yung mga motor specs, battery specs na tinataglay nitong electric scooter na ito mula po kay Yadeya. This is the all-new Yadeya GT25. First, let's talk about its motor specs. Ang motor type po nito ay naka-wheel hub motor na meron pong rated power output na 1,200 watts at peak power po na 1,500 watts. Na ayon po kay Yadeya ay meron daw pong maximum speed na 50 hanggang 60 km per hour. Pag-usapan naman natin yung kanyang battery specs. Ito po ay gumagamit ng graphene lead acid battery na meron pong capacity na 72 volts, 23 ampere. Naayon po kay Yadeya ay kaya raw pong lakbayin ang layong 70 km up to 90 km range sa isang full charge nga lang po ng battery nito. Well, it's not bad at all, lalong-lalo na kung ang travel mo lang naman ay from one city to another. Pagdating naman po sa kanyang battery charging time, ito po ay kaya magpuno ng hanggang 8 oras hanggang 9 na oras para sa isang full charge po ng battery nito. At
At kung ang pag-uusapan naman po yung battery life expectancy nito or yung lifespan po ng pinaka-battery nito ay ayon po kay Yadea ay kaya po nitong tumagal up to 1,000 charging cycles. Na kung susumahin nga po ay halos sa abot ng 3 taon yung lifespan po ng battery nito. Which is para sa akin ay napakasulit na rin po nun, lalong-lalo na kung araw-araw nating gagamitin itong electric scooter na ito. Pag-usapan naman natin yung kanyang mga parts. Sa suspension po niya sa harapan, ito po ay naka-telescopic fork at naka-dual shock absorber naman po ito pagdating sa likuran. At para naman po sa kanyang braking system, sa harapan equipped po ito ng hydraulic disc, habang naka-drum brake naman po ang preno nito pagdating sa likuran. At dahil naka-drum brake nga po ang preno nito sa likuran, obviously wala po itong kahit anong braking features. Pero pagdating sa ibang mga features po niya, yung panel po nito ay naka-fully LCD na po. Made from LEDs na po mga ilaw nito. Mula po mga ilaw nito sa harapan hanggang mga ilaw po nito pagdating sa likuran. Kaya naman mga maliliwanag at matitingkad din na mga ilaw ang aasahan na dito sa electric scooter na ito. Nakakilis na rin po ang susian nito pero meron kayong option na saksakan ito ng emergency key in case na malobat po yung remote ng battery nito. Meron ding napakalawak at very spacious na footboard na marami rin tayong mailalagay na gamit sa gitna nito at meron ding napakalaking underseat compartment na kasya po ang half-face or full-face helmet. At bukod nga po sa helmet ay maaari pa rin tayong maglagay ng mga ilang pang mga gamit sa ibabaw nito. At isa nga po sa nagpaangas dito sa electric scooter na ito ay meron na po itong kasamang built-in crash guard na malaki nga po ang magiging pakinabang nito lalo-lalo na kung safe lang ka sa electric scooter na ito para hindi po mabasag yung mga fairings po nito. Upang maproteksyonan na rin po yung ilang mga bahagi ng electric scooter na to. At hindi nga lang po built-in crash guard ang kasama nitong e-bike nito kapag bumili ka. Meron na rin po itong kasamang dalawang auxiliary lights na nakakabit nga po mismo sa crash guard niya. Na malaki naman na may tutulong sa atin kung sakasakaling bibiyahe tayo sa mga madidilim na lugar. At bukod nga po sa malawak na footboard, malaking underseat compartment, meron na rin po itong kasamang built-in top box na naka-hard plastic na po. Kaya naman kung ang hanap mo sa isang electric scooter yung marami kang pwedeng paglagyan ng mga gamit, pasok na pasok itong pinakabagong Yadea GT25 na marami kang madadalang gamit magmula nga po sa footboard nito, underseat compartment at hanggang sa kasama nitong built-in top box na malaki ang magiging pakinabang sa atin lalong-lalo na pag bumibiyahe tayo. At para po sa dalawang huling features po niya, meron na rin po itong phone connectivity na kung saan pwede na rin natin ma-monitor ang kalagayan nitong electric scooter nito, lalong-lalo na nga po yung kalagayan ng baterya niya. And lastly, meron na rin po itong built-in charging port na pwede na rin tayo mag-charge ng mga cellphone natin dito. At para naman sa kanyang dimensions, meron po itong overall length na 1,890mm, overall width na 720mm at overall height na 1,105mm. Meron naman itong seat height na 168cm habang ang kanyang ground clearance naman po ay 135mm. At ang kabuang bigat naman po nitong electric scooter na ito mula kay Yadea ay 117 kg po kapag kasama na yung baterya po nito. At yan nga po yung motor specs, battery specs at mga features nitong pinakabagong Yadea GT25. Kaya naman alamin na natin ng cash price at installment price nito dito sa Yadea 10 Ab Caloocan as of August 2026. Alright, so proceed na tayo sa cash price at installment price po nito pinakabagong Yadea GT25. Magkano po ba ito dito sa Yadea 10 Ab Caloocan as of August 2026? So para po sa cash price niya, mamos, ito po yung nagkakalaga ng 68,000 pesos. Ayan, so ganun siya kamura, mamos, no? And then hindi ka na rin na talaga lugi kasi dahil po sa siksik sa features itong Yadea GT25 na ito. Crash guard pa lang tsaka mini driving light na talaga naman panalong-panalo ka na dito sa electric scooter na ito. Sa halagang 68,000 pesos. Pwede nyo na rin po itong kunin as installment via credit card or home credit. Ayan, so kayo na lang po makikipag-ugnayan kay Yadea 10 Ab Caloocan kung gusto nyo kumuha ng installment ng nitong pinakabagong Yadea GT25 at sa iba pang mga electric scooter nila dito. So again, available po sila for credit card and then home credit. Ayan. And then sa mga nagtatanong pala, Mamos, kung kamusta ba yung mga parts nitong mga electric scooter ni Yadea, kung available ba sa mga kasa nila, Mamos, no? So as per Yadea e-scooters 10 Ab Caloocan, available naman po lahat ng mga parts na kakailanganin nyo kung sakasakaling bibili kayo ng mga parts sa mga electric scooter from Yadea. Pupunta na lang kayo dito or mag-PPN na lang kayo sa Facebook page nila kung sakaling mag-i-inquire kayo ng mga parts. Ayan, battery man yan or charger. Yan po yung cash price, mga mos, itong pinakabagong Yadea GT25.
So sa mga gustong bumili nito at naghahanap nitong fully loaded sa features na electric scooter from Yadea, ito po yung Facebook page nila, Yadea 10 Ab Caloocan. So PM na lang kayo dyan mga mos kung sakasakali gusto nyo mag-inquire regarding dito sa electric scooter nito at sa iba pang mga electric scooter nila dito. So bago ko tapusin itong vlog na ito, gusto ko ulit magpasalamat kay Sir Chris, of course, and then kay Ma'am Ana nag-assist sa atin para i-vlog itong pinakabagong Yadea GT25. So abangan nyo pa yung susunod na e-scooter vlog natin dito sa Yadea dahil magpipicture ulit tayo dito ng another electric scooter po nila. So stay safe, ride safe always.